Magiging masaya ang Pasko ng pamilya Veloso dahil makakauwi na raw si Mary Jane Veloso bago magpasko. Pero hiling pa rin ng kaanak ni Mary Jane sa Pangulo, mabigyan sana ang convicted Pinay ng clemency. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. We are hopeful that we would be able to do this before Christmas so that it would be a happier Christmas for everyone. Wala pa mang eksaktong petsa pero positibong bago magpasko ay balik Pinas na ang Filipina drug convict na si Mary Jane Veloso. Sa huling dialogo ni Justice Undersecretary Raul Vasquez sa kanyang Indonesian counterpart, tiniyak niyang magiging patas ang batas ng Pilipinas sa paglitis sa Pinay. Hindi rin umano makaliligtas ang dalawang recruiter o nagpaalis kay Veloso. 2010 nang arestuhin si Veloso sa Yogyakarta Airport sa Indonesia dahil sa drogang nakita sa kanyang maleta. Not only were the traffickers already been sentenced for illegal recruitment in the Philippines, they are also facing a far graver, two grave offenses still, which are the qualified human trafficking and estafa. Nitong Miyerkules nakatawag pa raw si Veloso sa kanyang ina. Ramdam ni Nanay Celia ang pananabik ng anak na muli silang magkita-kita. Sinabi lang sa amin na ano raw ba, dadalaw raw ba kami o hindi, o baka siya na raw ang uwi. Yun ang sabi sa amin. Pero makabalik man sa bansa, kailangan pa ring ikulong ang Pinay. Ipinauubaya na ng Indonesia sa Pilipinas ang pagbibigay ng clemency o pagpapalaya kay Veloso. Ayon sa DOJ, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang makapagbibigay nito alinsunod sa konstitusyon. Kaya pagsusumamo ni Nanay Celia sa Pangulo. Yun lang po naman inihintay namin talaga dahil alam naman po ng lahat na talagang biktima lang siya. Matagal naman na siya nakakulong. Sana po ibigay na po nila yung clemency kay Mervin para sa Pasko, sama-sama na kami. Inaayos naman na ng Department of Foreign Affairs ang paglipad ng mga magulang ni Veloso pa Indonesia. Pagbalik sa Pilipinas, isa sa ilalim sa medical assessment si Veloso dahil sa hindi magandang lagay ng kanyang kalusugan, bunsod sa sakit sa obaryo. Dito na pagdidesisyonan kung mananatili siya sa piitan o dadalhin muna sa pagamutan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.